Ihahatid sa iyo ang laging maasahan, ang programang laging maasahan. Laging maasahan. Ang programang itong inyong maasahan sa pagbibigay ng tamang impormasyon at mga balita mula sa ating bansa, sa rehiyon, lalawigan at maging sa lungsod ng Calapan. Ihatid sa iyo ni Mr. Joey Atuel tuwing Luwebes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga, ang mga tunay na balita, pagtatalakay sa mga napapanahong mga issue ng bayan, pagbibigay daan sa mga panawagan bilang paglilingkod sa bayan. Ito po ang programang laging maasahan. Laging maasahan. Subaybayan ang laging maasahan. Ayan, good morning, good morning. January 4. 4th day of January 2024. Ayan, puro 4 ha. Dito sa MIB4 Online Radio. Good morning, good morning. Happy New Year sa inyong lahat. First broadcast ng taong 2024. Medyo makulimlim ang ating kapaligiran ngayon. Ayan, binabati natin yung mga kaibigan natin dyan sa Victoria. Oh. Kay Mayor Lito Malabanan, Happy New Year! At sa kanyang staff, si Double J, si JR Torres at saka si Joy Aquino. Magandang umaga sa inyong lahat. And of course, sa kanilang Municipal Administrator, Nelson Albuera. And all the employees and staff ng LGU Victoria. Magandang umaga po. Batiin din natin tong ating mga abogadong kaibigan, no? Attorney Roland Ruga, ayan, ang ating sangguniang panlalawigan member from the 2nd District. Doon din ang ating kaibigang abogadong si Attorney Mong de la Puente sa Nauhan. O, taga Nauhan ito. Ayan. Binabati din natin ang ating kaibigang abogadong si Attorney Gilbert Ripiso. Ayun. Good morning sa ating mga kaibigang abogado. From Calapan naman si Attorney Rap Impantado. Yan, classmate natin yan, kaibigan natin yan. Sa bayan ng Rojas, o Bulalakaw muna. Happy New Year dyan kay Bro Herman Acosta. Yan, siya po ang ngayong tinalagang namumuno dyan sa MDRMO Bulalakaw. Of course, sa Rojas, magandang umaga, Mayor Leo Cusi. Ayun naman. Sa ating mga kabrad dyan sa GBI Rojas East, magandang umaga. Sa Bulalakaw, sa Bulalakaw, lampas na nga pala, nasa Rojas na eh. Itong Bungabong Minsu Campus ng Bungabong. Good morning kay Chief Mads Ramos and of course to Madam Alona Labagis. Ayan, mamaya na ulit tayo magbati. Bigyan daan muna natin tong update dito sa Piera. Nanggaling po inyong lingkod ngayong umaga. At meron tayong ilang napuna rito. Parami ang pasahero ngayong umaga. Alas 6 po tayo nandun kanina. Itong mga ticketing booth at saka itong management na nag-i-issue ng terminal ticket. Kaya pala humahaba ang pila, parang iisa lamang yung nag-i-issue ng ticket. Dapat pagka ganyang, marami nagsasabi po ng mga pasahero, dapat pagka ganyang season, dinadagdagan nila yung kanilang pagdidistribute ng tickets. Magsimula dyan sa terminal tickets o pagkahaba-haba bago ka makapasok papuntang ticketing booth ng iba't ibang kumpanya ng barko, bagnas pawis ka na tapos
ang haba pa ng oras na ginugugol mo sa pagpila. Ang punto natin dito, may mga suggestions. Nakikita nyo kung sino man yung merong mga service. Pag nanggaling kayo ng Metro Manila, may mga madadaanan kayong toll gate, di ba? Ang ginagawa niyang toll gate, yung regulatory board na yan, ng toll regulatory board, nagdadagdag sila ng puwersa. May mga mobile o mga tao na additional na sila yung lumalapit na doon sa sasakyan. Sana ganun din yung ginawa dyan sa pier. Oo. Para naman na mabilis yung outcome, mabilis yung proseso. Kasi napakaluag naman ng ating terminal ngayon. Baka hindi nyo alam. Isa yan sa pinaka-moderno at pinakamalaking terminal sa buong Pilipinas. Pero bago ka makapasok, aabutin ka ng medyo matagal-tagal. Good morning kay paring Noel Agutaya. Good morning, paring Joey from Manuel Agutaya, Manuelito Agutaya. Kay paring Noel. Thank you very much for watching. Tuloy-tuloy pa rin tayo dito sa ating programang Laging Maasahan. 6 na minuto makaraan ng alas 9 ng umaga, Bain 2024 pala. January 4, 2024, dito lang sa MIB4 Online Radio. Yan ang napuna natin dyan sa pier. Tingnan niyo yung pag-i-issue ng terminal fee sa Batangas. 3 yung booth nila, tatlo. Ibig sabihin na hindi lang isang pila. Diyan sa Calapan Pier yata isang pila lang . Oo. Kaya bago ka makatubos ng ticket, hindi ka naman pwedeng umuna dyan dahil yan nakakahiya naman. Siyempre, may pila yan. Kung mga kahapon nga daw, tsaka isang araw, umabot sa 1 kilometro ang haba ng pila. Oo. Terminal ticket pa lang yun, Hindi pa kasama doon ang ticketing booth o yung pagkuha mo ng ticket ng barko. Isipin nyo yun. Kaya kung naririnig tayo dyan sa pier ng mga kumpanya ng barko at saka ng PPA. PPA ba namamahala yan? Di yata. Yung dating Calapan labor napalitan na yan ng management . Dapat yan, nagdadagdag sila or maganda yung ginagawa ng toll gate. May mga tao, may daladala na silang ticket, sila mismo yung lumalapit doon sa sasakyan. Di ba? Maya-maya po ay bibigay namin sa inyo ilang mga balita mula sa iba't ibang bayan ng lalawigan. Ganon din sa sangguniang panlalawigan, mga balitang panglungsod at ganon din ang pangrehiyon na ibibigay sa inyo ng Philippine Information Agency. Magbabalik tayo, makaraan lamang ilang paalala. Luzon, Visayas at Mindanao, MIB4 na papanahon sa makabagong teknolohiya sa larangan ng online radio saan mang bahagi ng mundo pinapanood, pinakikinggan. Mindoro Internet Broadcast. Mindoro Internet Broadcast. Lumipas man ang mahabang panahon, dumating na ang mga trahedya mula pa noong dekada 90 hanggang ngayon. Subok na matatag, hindi natitirag, pinagkakatiwalaan sa radio broadcast at ngayon sa kasaysayan ng makabagong teknolohiya sa larangan ng online radio. MIB4, tunog AM radio. Tunog AM radio sa makabagong teknolohiya sa online radio.
higit na matatag, higit na matatag, higit na matatag. MIP4, MIP4, tunog EM Radio, tunog EM Radio. Saklaw, mas malawak, saklaw, mas malawak, saklaw, mas malawak. Thank you very much. Nagbabalik po ang ating programang Laging Maasahan. 10 minutos makaraan, alas 9 ng umaga. Ika-4 ng Enero 2024. Tapos na tayo doon sa pier. Sana nakaabot yung ating suwestyon, ano? So far naman, walang pila ng sasakyan eh. Oh. Maganda yung daloy ng mga sasakyan na kinakarga. Ang pinaka-worst na senaryo na nakita natin itong mga pasahero talaga. Oh, grabe. Kahapon tayo ay nagbiyahe lamang papunta rito sa Calapan City. Nakita natin yung flow ng pasahero dyan sa mga terminal ng bus, ng van. Ay, grabe. Grabe. Sandali lamang, ang pagitan. Almost 10 to 15 minutes, alis na kagad ang bus. Oo. Ganun katindi yung mga pasahero kahapon na na-experience natin. Anyway, dumako naman tayo sa ating mga balita. Para sa balitang Victoria, nasaksihan natin kahapon, ang isinagawang one-stop shop ng local government unit ng Victoria, na kung saan ay may iba't ibang departamento ang involved dito. Ito po yung one-stop shop business transaction. Opo, para kang pagkapunta mo sa isang lamesa, dire-diretso, nandun na lahat naka-deploy yung iba't ibang departments na involved sa business permits, renewal of business license, mayor permits, etc. Yan po ngayon ang hatid na serbisyo ng local government unit sa pangunguna ng kanilang punong bayan Lito Malabanan. Opo. At according to Municipal Administrator Nelson Albuera, ito po ay ginagawa nila upang mapabilis ang mga proseso ng mga nagre-renew, bagong nag-a-apply, kumukuha ng lisensya, kumukuha ng permits, upang mapadali ang proseso ay isinagawa nila itong one-stop shop. Congratulations sa local government unit ng Victoria sa pangunguna ni Mayor Lito Malabanan. Very good. Yan po mga kaibigan ang latest na balita natin sa bayan ng Victoria. Kaya naman napakaalwan ng pagpaproseso ng mga business transactions dyan sa munisipyo ng bayan ng Victoria. Congratulations, Mayor Lito Malabanan. Balita naman buhat sa Philippine Information Agency Oriental Mindoro. Nakaloob ang Department of Labor and Employment of DOLE Integrated Livelihood Program or DILP ng mga negosyo package sa 22 benepisyaryo sa bayan ng Bansud upang makapagsimula ng negosyo ngayong pagpasok ng taong 2024. Matapos ang pangangalap ng datos at assessment ng pamahalang lokal ng mga benepisyaryo, ay agad na ipinadala sa tanggapan ng DOLE ang mga dokumento upang agad na maproseso para sa pinamahaging 21 negosyo kariton o Nego Cart at isang ice cream processing equipment. Ayon kay Public Employment Service Office o PESO Manager Maridel Rodriguez, bawat isang kariton ay nagkakahalaga ng 30,000 pesos, pati ang mga pagawaan ng ice cream na may kabuuang halagang 660,000 pesos na nagmula sa DOLE para sa mga displaced workers, ambulant vendors, mga may kapansanan,
solo parent na nawalan ng trabaho, gayon din ang mga naapektuhan sa nakalipas na COVID-19 pandemic at oil spill at road widening at iba pa. Sabi ni Rodriguez, nais ni Mayor Ronaldo Morada na mabigyan ng pagkakataon ng mga nangangailangan ng tulong lalo na sa mga bansudenyo na nais maghanap buhay. Dumalo rin si livelihood focal person Rameses Torres at Dave Evangelista ng Dole para sa nasabing turnover ng mga nego-cart at ice cream processing equipment at si Municipal Administrator Jimmy Rivera na kumatawan kay Mayor Morada at iba pang mga opisyales ng lokal na pamahalaan. Sa kaugnay pa ring balita, nahandugan naman ang pamasko package ng Department of Labor and Employment of Dole Oriental Mindoro ang 19 na benepisyaryo ng Dole Integrated Livelihood Program ng iba't ibang livelihood projects na nagkakahalaga ng 563,486 pesos para sa panimulang puhunan sa pagsisimula ng negosyo. Bawat benepisyaryo ay nakapagkalooban ng mga produkto at kagamitan pang negosyo na ang halaga ay 29,000 pesos hanggang 29,932 pesos na nabibilangan ng tindahan ng karne, isda at gulay, negosyong pangkarinderya at street food, welting shop, sari-sari store, negosyong pangpares at mami, gayon din ng sweet corn, tindahan ng prutas, poultry at hog raising business. Isa si Myra Marabilia sa 19 na benepisyaryo ng Dole Integrated Livelihood Program na nakatanggap ng Nego Cart Package at food business na pinagkaloob ng Dole Oriental Mindoro kamakailan sa tanggapan nito sa Lumang Bayan, lungsod ng Calapan. Ang pamamahagi ng kabuhayan package ay pinangunahan Provincial Director Roderick Tamakay kasama si Livelihood Focal Rameses Torres Katuwang ang kinatawan ng Public Employment Service Office. Sa mensahe ni Tamakay, sinabi nito sa ngayon, may bibigay na ng Dole ang hinihingi ninyo na pangkabuhayan. Ito po ay libre, wala kayong dapat bayaran. Ang kailangan lang ng Dole sa inyo ay yung inyong pagsusumikap na mapalago ang tulong na bigay ng gobyerno. Pagyamanin ninyo ang kaloob ng gobyerno upang makatulong dito sa mga pagpaunlad ng ekonomiya sa ating komunidad. Isa lamang sa mga programa ng ahensya ang DILP na may layuning makatulong at makapagbigay ng karagdagang kita sa mga pamilyang walang sapat na pinagkakakitaan na nasa informal na sektor. Ito ay tugon pa rin ng gobyerno na mabawasan ang kahirapan sa bansa sa pamamagitan ng pagbibigay ng kabuhayan o negosyong makakatulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Samantala naman ang hatid ng saya ang mga kawani ng Philippine National Police o PNP Regional Forensic Unit o RFU Mimaropa at ang Regional Advisory Council sa 40 batang may edad na 9 na buwan hanggang 20 taong gulang sa bahay kanlungan. A haven for women and children bilang bahagi ng programang Araw-Araw Pasko sa Soko, gift-giving activity na sinagawa sa lungsod ng Calapan noong 15 ng Disyembre. Katuwang ng pulisya na pinumunuan ni Colonel Joseph Palmero, Regional Chief ng RFU Mimaropa, ang kanilang advisory council na binubuo ng mga kasapi mula sa iba't ibang sektor ng lipunan tulad ng media, pamahalaang lokal, sektor ng relihiyon, senior citizen, edukasyon at iba pang mga tumutulong sa pagsasagawa ng mga programa gayon din ng mga serbisyo ng kapulisan upang maihatid sa komunidad ang nasabing support group ng Philippine National Police. Mahagi rin ng mga food packs at school supplies, gayon din ang paghandog ng mga pagkain sa mga bata. Matapos ang programa ay nagpasalamat ang mga bata sa grupo ng RFU RAC dahil sa naramdaman nilang
ang diwa ng Pasko kahit malayo sila sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang Bahay Kanlungan ay pinangisiwaan ng Provincial Social Welfare and Development Office sa ilalim ng pamahalaang panglalawigan. Oras natin, 20 minuto makaraan ng 9 ng umaga. January 4, 2024. Jason Culia, good morning, Daddy. From Jason Culia. Kumusta ka na, Jason? Thank you for watching. Ayan, meron tayong impormasyon. Patuloy pa rin ang pagdagsa ng maraming bilang ng mga pasaherong palabas ng lalawigan ng Oriental Mindoro kung saan kahit madaling araw ng Enero 4 ay marami pa rin matyagang pumipila at matamang naghihintay ng oras ng kanilang pagsakay ng barko sa pantalan ng Calapan City. Kaya magbaon po ko ng mahabang pasensya at mag-ingat ang lahat sa pagbabiyahe. Magbabalik po ang ating pagbabalita. Makaraan uli ang ilang mga paalala. Luzon, Visayas at Mindanao, MI-Before na papanahon sa makabagong teknolohiya sa larangan ng online radio saan mang bahagi ng mundo pinapanood, pinakikinggan. Mindoro Internet Broadcast. Mindoro Internet Broadcast. Lumipas man ang mahabang panahon, dumating na ang mga trahedya mula pa noong dekada 90 hanggang ngayon. Subok na matatag, hindi natitirag, pinagkakatiwalaan sa radio broadcast at ngayon sa kasaysayan ng makabagong teknolohiya sa larangan ng online radio. MI-Before, tunog AM radio, tunog AM radio sa makabagong teknolohiya sa online radio. Higit na matatag, higit na matatag, higit na matatag. MI-Before, tunog EM radio, tunog EM radio. Sa cloud, mas malawak. Sa cloud, mas malawak. Sa cloud, mas malawak. Thank you very much. Nagpapalik po ang programang laging maasahan, 9:22 ng umaga. O bago tayo dumako dito sa provincial news natin, yung panlalawigang balita, meron pala tayong nabalitaan ng mga nagsusulputan na itong mga online radio natin. Nadadagdagan na po ang ating mga online radio. Kita nyo yan, ha? Nararamdaman na ng mga ating mga kababayan na epektibo itong online radio. Samantalang nung mga banda-bandar yan, wala yan. Online radio lang yan. Dito pa rin kami sa radio station namin, malakas. Ngayon po ang balita ko, meron na sa Puerto Galera. Opo, meron na dyan sa Puerto Galerang bagong online radio. At dito sa Calapan, dito sa Calapan ay madaragdagan na naman. Kaya abangan natin yan. Ibig sabihin lamang po ay nagpapatunay na ang ating mga online radio today, hindi lamang po yan dito sa lalawigan, maging sa ibang dako ng ating bansa, ay nakikita na epektibo. Epektibo sa pagbibigay ng balita, epektibo sa pagbibigay ng impormasyon. Kaya ayan, nadadagdagan na yung ating mga online radio. Sa isang banda ay ito ay senyales ng pagdami na sa industriya ng social media. Lalo na itong online radio. Good luck sa inyo, good luck sa inyo. Good morning, Daddy. From to my youngest son, Atan Mendoza Atuel. Good morning. And of course to Bro Dads Abacan, kay Bro Vice.
Sa Amerika pa ito nanonood, ha. Good morning, gabi dyan ngayon, Bro Vice. Thank you for watching. And of course, ang aking suki from Barangay Panggalaan. Kumusta dyan? Mabaha na ba? Kaya Bro DJ Donato Harina. Yan, thank you very much for watching. 25 minutes after 9 o'clock in the morning, dito pa rin sa inyong programang Laging Maasahan. Dumako naman tayo sa ating balitang panglalawigan. Sa pakikipagtulungan sa Provincial Information Office, Oriental Mindoro, 4 na grupo na nagsisilbing bayani sa pagsiservisyo ang nararapat na pahalagahan. Ang mga grupo ng Barangay Tanod, Barangay Health Workers, Barangay Nutrition Scholars at Daycare Workers. Dito sumentro ang pananalita ni Governor Bons Dolores sa isinagawang payout sa mga naturang grupo sa 2 distrito ng lalawigan na ginanap sa John Paul College noong nakaraang Disyembre 18. Kapwa nagpahayag din ng pagkilala sa mga pagsasakripisyo at serbisyo ng mga nabanggit na grupo, ang mga board member na sina Bukal Roland Ruga, Bukal Lito Camo, Bukal Judy Ann Servando at Bukal Ahop Agate, gayon din si Konsehal Nino Liwanag. Ang mga grupong ito ay nagsisilbing mukha ng pamahalaang panlalawigan, kaya malalim ang pagpapahalaga na ibinibigay namin sa kanilang pagsaserbisyo, pahayag ni Bukal Attorney Roland Ruga. Pinahayag naman ni Provincial Health Officer Doc Cielo Angela Ante ang kahandaan ng pamahalaang panlalawigan sa pag-aalay sa kanilang mga pangailangang serbisyong pangkalusugan sa pamamagitan ng mga pasilidad at supply ng gamit na inilaan para sa kanila sa pamamagitan ng Provincial Health Office sa pinagkaloob din sa mga BSW at BNS. Wala pa naman daw ba baha, bro? Nasa orange level, palagi ang ilog dito. Yan po ang information binigay sa atin ni Bro DJ Harina. Thank you very much for the information, bro. Sa pagpapatuloy ng ating balita, pinahayag naman ni Provincial Health Officer at bilang pagpapadama ng pagpapahalaga sa kanilang serbisyo, masaya rin binalita ni Governor Bons ang espesyal na mga proyekto at programa na inilunsad ng pamahalang panlalawigan para sa kanila tulad ng libreng konsultasyon, pangkalusugan sa mga satellite public hospital sa lalawigan, dormitory type, multi-sectoral building projects kung saan nakasama ang kanilang sektor sa makikinabang dito. At ang nakalinya sa taong 2024 na paglalagay din ng dialysis center sa 2 distrito ng Oriental Mindoro Central District Hospital na magseserbisyo ng libre sa mga mamamayang Mindoreñong nangangailangan ito. Oras natin 27 minutos makaraan ng alas 9 ng umaga. Balitang panlalawigan pa rin tayo. Namahagi ang pamahalaang panlalawigan noong December 21 ng mga kariton para sa mga maninda pamagitan ng Provincial Public Information Services Office na pinumunuan ni Provincial Peso Manager Antonio Magnay Jr. sa may 72 manininda mula sa iba't ibang bayan ng lalawigan sa ilalim ng programang Kabriton o Kabuhayan sa Kariton. Ang naturang programa ay ang dati ng programang pangkabuhay ni Bukal Faye Ilano na siyang nanungkulan bilang konsehal ng Lungsod ng Calapan na dinala niya sa lalawigan nang maupo siya bilang board member sa Sangguniang Panlalawigan. Kaagad naman itong inaprubahan ni Governor Bons Dolores na kumukumpleto sa pangkalahatan niyang adikain na matulungan ang mga nagsisikap na namuhay ng marangal mula sa pagtitinda sa lansangan. Tagubilin ni Bukal Ilano na ingatan ang kariton na magagamit nila sa panghanap buhay, sundin ang mga regulasyon na nakasaad sa kontratang nilagdaan nilang mga benepisyaryo. Napapanahon ang naturang Kabriton dahil marami na rin ngayong anyang umaasang customer sa delivery ng mga pagkaing binibili nila. Maliban sa Kariton, aasikaso na rin ni Governor Bons Dolores mabigyan ng bawat benepisyaryo ng 5,000 pesos
panimulang puhunan na labis na ipinagpapasalamat ng mga benepisyaryo sa magandang aginaldong natanggap nila ngayong Pasko mula sa pamahalaang panglalawigan. "30 minutes after 9 o'clock in the morning. Dito pa rin sa balitang laging maasahan. Okay, magbe-break muna ulit tayo. At makaraan ng paalala, dadako tayo sa balitang panglusod. Luzon, Visayas at Mindanao, MI-Before na papanahon sa makabagong teknolohiya sa larangan ng online radio saan mang bahagi ng mundo pinapanood, pinakikinggan. Mindoro Internet Broadcast. Mindoro Internet Broadcast. Halina sa Victoria, halina't maglabay. Tuklasin ang aking ganda at yamang mapagkakalinang Victoria. Halina sa Victoria, mangisda, mamangka, sa kaakit-akit ng mga lawa. Halina sa Victoria, makiani, mamasyal at makipamuhay sa mayaman at lumpiang kabukiran. Halina sa Victoria, akyatin at tamasahin ang kasaganaan ng lumpiang mga kabundukan. Halina sa Victoria at magtampisaw, lumangoy at bagtasin ang aming nagagandahan at malilinis ng talon at kailugan. Pumadyak at bumagtas, makipagbuno, lumangoy at magtampisaw. Ipakita ang galing at husay, tatag at lakas ng loob. Halina sa aming bayan. Maganda, masagana, masaya, kaaya-aya at mapaghalina. Halina sa Villa Cerveza Adventure. Villa Cerveza.
Lumipas man ang mahabang panahon, dumating na ang mga trahedya mula pa noong dekada 90 hanggang ngayon. Subok na matatag, hindi natitirag, pinagkakatiwalaan sa radio broadcast at ngayon sa kasaysayan ng makabagong teknolohiya sa larangan ng online radio. MI before, tunog AM radio. Tunog AM radio sa makabagong teknolohiya sa online radio. Higit na matatag, higit na matatag, higit na matatag. MI before, tunog AM radio. Tunog AM radio. Sa cloud, mas malawak. Sa cloud, mas malawak. Sa cloud, mas malawak. Thank you. Nagbabalik po ang ating programang Laging Maasahan over MIB4 Online Radio sa Pilipinas. 9:35 in the morning, January 4, 2024. Binabati natin itong ating bagong kaibigan si Madam Jam Oreta ng First Northern. Oo. At hopefully maging sponsor natin dito sa ating programa. Ayan. Alright. Dumako naman tayo sa balitang panglungsod. Santo Niño de Calapan Grand Procession isinagawa. Nakikiisa, nag-aabang, nananalig. Ganyan ang mga Kalapeño na mahal na patron ng Santo Niño. Kaya naman napuno ng pag-asa ang kalungsuran na muling sinagawa ang Grand Procession ng nakaraang unang araw ng Enero bilang bahagi ng pagpupuri sa kanyang kadakilaan. Bata, matanda, magkakapamilya o magkakaibigan, baon nila ang mga panalangin at nakikisa sa paglalakbay ni Santo Niño. Ang iba naman ay taimtim na nag-aantay sa kanilang tahanan, nag-aasam ng dumaan at masilayan siya. Hindi makikita ang pagod sa paglalakad o maging ang pagkakainip. Ang naroon lamang ay ang matinding pananalig ng mga deboto sa kanya. Sa pagpasok ng panibagong taon, dala niya ang pag-asa sa kanyang pagsalo sa lungsod ng Calapan. Sa kabilang dako naman, Miss Calapan at Miss Ecotourism 2023-2024 naging tampok sa Floral Parade. Sa dami ng mga bulaklak, dalawa ang namukod-tangi sa unang araw na sa unang araw na silayan ng lungsod ng Calapan, sina Miss Calapan City 2023-2024 Ashley Duane Baluyot at si Miss Ecotourism Charmaine Soriano. Sa panguna ng City Tourism Culture and Arts Office, naging matagumpay mula ang taunang Floral Parade kung saan ipinisinta sa kalungsuran ang mga binibining kumakatawan sa ganda, kultura at malakas na pananalig ng mga Kalapeño bilang bahagi ng pagdiriwang ng Santo Niño de Calapan Festival. Balitang panlusod pa rin, maliban kay Mayor Malu Murillo ay dumalo din sa Rizal Day Celebration ang iba't ibang sangay ng pamahalaan at organisasyon tulad ng DepEd Calapan City Division, Calapan City Police Station at Boy Scout of the Philippines. Aktibo rin nakisama mga opisyalis at miyembro ng Knights of Columbus at Mason Tamaraw Lodge No. 65. Mula sa sangguniang panlusod ay naroon din ang ilang mga konsehales. At bilang bahagi ng kapistahan ng Santo Niño de Calapan, idinaos noong December 30 ang opisyal na Coronation Night ng Miss Calapan 2023-2024. Sa taong ito, kinala bilang Miss Calapan 2023-2024 si Binibining Ashley Duane Baluyot ng Barangay Pachoca. Samantalang Miss Ecotourism naman si Binibining Charmaine Soriano na nagmula naman sa Barangay Camilmil. Pinangunahan naman ni City Mayor Marilu Flores Murillo at ng ating Hermano Mayor na si Mr. Oven Rabino
ang pagpuputong ng corona sa dalawang dilag na nabanggit. Livelihood assistance naman, isang programa para sa mahal na pangalan Ahon Association. Dumating sa tanggapan ni City Mayor Marilu Flores Murillo sa City Hall noong 29 ng Disyembre ang mga kasapi ng mahal na pangalan Ahon Association na benepisyaryo ng Livelihood Assistance Program ng Pamahalaan Lungsod ng Calapan na pinangsiwaan ng City Social Welfare and Development Department. Ang programang Ahon o ang alternatibong hanap buhay at oportunidad para sa mga nangangailangan ay isang livelihood program na sinimula ng tanggapan ng CSWDD kung saan ang programang ito ay sinasabing idinisenyo base sa SEA-K o Self-Employment Assistance Kaunlaran Program ng DSW sa ilalim ng Administrative Order Number 14 Series of 2010. Ito ay nagbibigay ng paunang kapital sa anyo ng livelihood assistance for self-managed projects para sa mga karapat-dapat na pamilya at iba pang mga nararapat na individual kung saan nasa kabuuang 15 na benepisyaryo mula sa barangay mahal na pangalan ang natulungan nito. At ang bawat isa sa kanila ay magbibigyan ng pagkakataon na mapagkalooban ng paunang kapital mula sa pondong 119,000 pesos na inilaan para sa kanila ng Calapan City Government. Oras natin, 41 minutes after 9 o'clock in the morning. Patuloy tayo sa ating balitang panlungsod. 100 estudyante sa lungsod ng Calapan nakatanggap ng suportang pinansyal mula sa lokal na pamahalaan. Bukod sa Bridge to the Future Scholarship Program at EduPAP Educational Financial Assistance Program ng pamahalaan lungsod ng Calapan, isinusulong din ni City Mayor Marilu Flores Murillo na magkaroon ng Expanded Educational Assistance Program para makapag-abot ng suportang tulong pinansyal para sa edukasyon ng mga kabataang Kalipeño. Noong December 29, 100 Kalipeñong mag-aaral na benepisyaryo ng Educational Assistance Program na pumapasok sa iba't ibang paaralan sa loob at labas ng lungsod ng Calapan na pagkalooban ng 5,000 pesos ng pamahalaang lungsod. Hangad ng butihing ina ng lungsod na ang tulong na mapapagkaloob ng lokal na pamahalaan para sa kanila ay magsisilbing motibasyon para sila ay makapagtapos ng pag-aaral. Kaya naman hinihikayat niya ang mga ito na suklian ang mga tulong na ito ng pagkakaroon ng maganda at mataas na grado. Isa pa ring distribution ang sinagawa ay isang aid to public school teachers para naman sa mga guro na matagumpay na sinakatuparan ng pamahalang lungsod ng Calapan. Sa pamumuno ng City Mayor Marilu Flores Murillo at sa pamumuno ng pamahalang lungsod ng Calapan, sa pamamagitan ng pagtulungan ng City Education Department at City Treasury Department, matagumpay na naisagawa ang distribution of aid to public school teachers bilang handog sa pasasalamat para sa mga public school teachers ng lungsod ng Calapan. Ayon sa mga kawani na mamahala rito, ang naturang distribusyon ay sinagawa ng 2 beses sa isang taon tuwing buwan ng Hunyo at Disyembre. Kaya naman sa kasalukuyang buwan, muling nakatanggap ang mga nasabing guro ng lungsod ng Calapan na nagkakahalaga ng 4,000 pesos kada isa at naisakatuparan sa pamamagitan ng pondong inilaan ng pamahalang lungsod na nagkakahalaga ng 11,500,000 para sa mga benepisyaryong nakatanggap. Lubos nilang pinagpapasalamat ang pagkakaroon ng ganitong uri ng programa dahil sa kanila malaking tulong ito bilang pagsuporta para sa kanilang pamilya. Ang balitang panglusod ay hatid pa rin sa atin ng MIB4 online radio at ng programang laging maasahan sa pakipagtulungan ng Calapan City Information Office. 45 minutes after 9 o'clock, muli tayong magbabalik sa ilang mga paalala.
Halina sa Victoria, halina't maglakbay. Tuklasin ang aking ganda at yamang mapagkakalinang Victoria. Halina sa Victoria, mangisda, mamangka, sa kaakit-akit ng mga lawa. Halina sa Victoria, makiani, mamasyal at makipamuhay sa mayaman at luntiang kabukiran. Halina sa Victoria, akyatin at tamasahin ang kasaganaan ng luntiang mga kabundukan. Halina sa Victoria at magtampisaw, lumangoy at bagtasin ang aming nagagandahan at malilinis ng talon at kailugan. Pumadyak at bumagtas, makipagbuno, lumangoy at magtampisaw. Ipakita ang galing at husay, tatag at lakas ng loob. Halina sa aming bayan. Maganda, masagana, masaya, kaaya-aya at mapaghalina. Halina sa Villa Cerveza Adventure. Villa Cerveza. Luzon, Visayas at Mindanao, MI before na papanahon sa makabagong teknolohiya sa larangan ng online radio saan mang bahagi ng mundo pinapanood, pinakikinggan. Mindoro Internet Broadcast. Mindoro Internet Broadcast. Thank you, thank you. Bago tayo magpaalam, nais po nating ibahagi ngayong umaga na meron po tayong bagong programa dito sa MIB4. Abangan mamayang alas 2 ng umaga, alas 2 ng hapon pala. Alas 2 hanggang alas 3 ng hapon every Thursday, ang programang Tirada.
Makakasama niyo po ako ng isang oras na balitaan at talakayan. Public service. Ayan. Sa ating mga taga-subaybay, sa ating mga suki, sa ating mga followers sa MIB4 Online Radio, sa Facebook page, ganoon din sa YouTube. Nagpapasalamat po kami sa patuloy niyong pagtangkilik ng ating programa. Maraming salamat po. At sana'y magsama-sama tayong muli sa taong 2024. Ito po ang inyong lingkod, Joey Atuel. Nagpapasalamat. Bye-bye. Thank you very much for watching.